Ang sinasabi ko lang, wag mong i-pressure yung sarili mo to get to that goal agad-agad. Wag kang apurada. Let's talk Bear topics and bold conversations here at Bear It All Podcast with Danny Barreto. Hey guys, welcome to another episode of the Bear It All Podcast. So for today, we are going to talk about the pressures of life. Naku, madami to. Madami na din ako nakita mga TikTok posts about this. Yung mga tao talaga that they feel a certain kind of pressure because grabe na rin ang social media ngayon. Society is not really also helping sa mga pressures na nararamdaman natin or sa mga buhay natin. Like, ako on a daily basis, I know for sure that it's not society that's putting a pressure on me. It's me putting a pressure on myself. Yung pagka gumagawa ako ng timeline, parang I'm so hell-bent on like, I have to do this at this time. I have to reach this goal at this time. Like, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with making goals. But, by the time, pagka dumadating na yung point na napipressure ka na, kasi hindi nangyayari or hindi tumutugma dun sa timeline mo, doon na siya nagkakaproblema. Kasi yung nangyayari dyan, you put so much pressure on yourself that hindi mo nagagawa ng tama yung mga gusto mong gawin. Kasi you're so hell-bent on making it happen on a certain time, on a certain age. Like, para sa akin, doon nagkakaroon ng, doon minsan nagiging magulo. Parang, the reason why you enjoy life is because you savor it. The reason why you enjoy life is because you live in the moment. You live for moments. You embrace the hardships, the challenges that come your way to get to that goal. Kapag kasi you put a certain pressure on yourself, you don't really live in the moment. You tend to get exhausted. Instead of enjoying the process of getting to that goal and your manifestations, ang nangyayari dyan, sa sobrang pressured mo, nade-drain ka, napapagod ka, hindi ka na as excited. Na minsan, pag nakuha mo na yung goal, hindi ka na kasing saya like you're supposed to be. Because yung pinagdaanan mo, sa sobrang pressure na nilagay mo sa sarili mo, you overworked yourself, nag-overthink ka ng malala, you overcompensated, ang daming mga situations that doesn't make that certain goal as enjoyable as it should be. Kasi 'di ba parang whatever happens kasi in our life, guys. Meron akong actually ito, i-share ko to sa inyo. Narinig ko tong may sinend sa akin yung mommy ko sa IG na sinabi ata ni Angelina Jolie to na you have to face your problems head on. Like you have to face it. You have no choice. Na parang pag nandiyan ang problema, you have to go through it. You just have to embrace it. That's what's happening in your life right now. And putting so much pressure on yourself to do something or be someone is walang anything or anyone else to blame doon eh. Ang nangyayari doon, you're not really facing it head on. You're pressuring yourself. So marami ding pressure ang nangyayari instead of you just living in the moment and learning from whatever. Kasi guys, sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, laging may lesson yan. Pero pag sobra mo kasing pinipressure yung sarili mo, sometimes hindi mo na nakikita yung lesson that life is teaching you or God is teaching you. Because masyado kang focus sa timeline. Masyado kang aligaga dun sa timeline na yun na hindi, kailangan mangyari to. Like, hindi mo na-realize na may mga bagay na hindi pa nangyayari sa'yo at a certain time is because hindi pa siya dapat mangyayari sa'yo ngayon. Hindi pa to yung right timing. May oras or there is a time for everything. Parang sa sobrang focused ka sa mga plano mo, nakalimutan mo yung plano niya. So, ang nangyayari dyan is that you think that, yes, we make plans, we make goals for ourselves, we set timelines for ourselves, and there's nothing wrong with that. But when things don't go our way, we always feel that it's the end of the world, na parang wala na. 30 na ako.
wala na ako nagawa sa buhay ko, yung ganyan. Pero nakakalimutan mo na may plano din ang Diyos para sa'yo. Meron din siyang plano for each and every one of us. That it did not happen for you now, but it doesn't mean it won't ever happen for you. 'Di ba? So, these are the things kasi na after effects yan ng pressure. Hindi mo at that time iniisip that you put that much pressure on yourself. But in reality, sobra pala yung pressure na nilagay mo sa sarili mo to reach a certain goal or to be something at this age or all of that. Hindi ko sinasabing wag mong gawin yan kasi maganda rin magkaroon ng goals at ng timeline para sa sarili mo. Ang sinasabi ko lang, wag mong i-pressure yung sarili mo to get to that goal agad-agad. Wag kang apurada. 'Di ba? Parang enjoyin mo yung proseso to get there. Hindi mo mai-enjoy yan kapag drained ka na at exhausted ka na. Chances are, ito sasabihin ko sa inyo, nagbabago ang mga goals nyo habang tumatanda kayo. Nagbabago rin ang timeline nyo habang tumatanda kayo. So, if you're so hell-bent on making one thing happen in your life and you're not embracing the changes that comes and goes in your life, you're missing the point of living. 'Di ba? Parang the whole point is that, ako ang lagi ko sinasabi ko sa sarili ko guys na we are on borrowed time. Hindi natin pag-aari yung oras natin sa mundong to. So, when the time comes na mawala ka na sa mundong to, masasabi mo ba na you lived your life to the fullest? Masasabi mo bang masaya kang nag-goodbye sa mundong to? Or gusto mo ba na sa sobra kang focus sa isang bagay, nakalimutan mo ng mabuhay, nakalimutan mo ng kumilala ng ibang tao, nakalimutan mo ng to just live in general because you put so much pressure on yourself that you forget that there's a literal life out there. So may nakilala ko na tao na sobrang focus sa life niya. Tapos so naka-experience siya ng life. Naiintindihan niyo ba ako? So, ibig sabihin, sobrang siyang focus sa isang bagay. Nakakala na yun na yun. That's it. Yun na yung buhay niya. He cannot think of anything else. Yun na lang dapat yung life niya. Planado na yung buhay niya. He cannot think of doing something else with his life. And just one day, he just decided to, you know what? I'm gonna try this. Parang meron siyang ganun, may gut feel siya na feel na kailangan niyang itry ito. And alam mo ba, nagbago lahat sa buhay niya after that. Kasi na-realize niya na nag-waste siya ng, I'm not saying he wasted it, but I'm just, siguro, he super focused on one thing for a decade of his life that he forgot that there is a life outside of that. Merong buhay outside of that thing that was planned for him. Na-realize niya na, I like pala photography. Oh, I like pala like this. Magaling pala ako dito. Ay, masarap pala dyan. Ay, ang sarap pala mag-travel. Yung parang bigla niyang na-realize na, oh my God, I haven't seen the world. Yung you have all the means to live. You have all the means to experience life in general. But you decide to stay in this bubble that you believe is what's best for you. I know that they always say na ikaw lang. Tama naman, ikaw lang din naman talaga nakakaalam kung anong what's best for you. Our parents, they know what's best for you. But you know what, guys, at the end of the day, para sa akin, only God knows what's best for us. Siya lang dan talaga ang makakapagsabi sa atin what's best for us. Kasi sometimes, what we think is best for us, yung pala yung nakakasama para sa atin. Or parang, pansinin nyo, sometimes when you're so focused on one thing, and then God will give you parang magkakaroon ka ngayon ng, ano ba yung tawag doon? Yung bigla kang babagsakan ng something, tapos bigla mong marirealize na, oh my God, ang dami ko palang oras na winist. Or like, bigla mong marirealize na, hindi pala yun dapat pala yung ginagawa ko. Yung magkakaroon ng parang partition sa life mo at saka sa life in general. Magkaiba kasi yun eh. Ang daming beses na ganun ako. So, ang ginagawa ko na lang, guys, is that, sinasabi ko sa kanya kung ano yung mga gusto ko, yung mga goals ko, yung timeline ko. Ayan, dinadasal ko yan, sinasabi ko yan sa kanya lahat. Pero I always also tell him, Lord, ikaw na bahala. Ikaw na bahala dito kung ano ba yung tingin mong para sa akin. Kung hindi para sa akin tong plano na to, then take the wheel.
it's fine. I will be accepting of it. But it doesn't mean I'm not gonna grieve it, di ba? But at the end of the day, parang sasabihin ko pa rin yung mga plano ko. I'm still gonna try my best to make them happen. But if it's not for me, then it's not for me. I'm not gonna pressure myself into forcing things that are not for me. Kung hindi siya para sa akin, kailangan kong tanggapin yun na hindi siya para sa akin. Kasi pag pinipressure mo lagi yung sarili mo just to make things happen because you think it's what's best for you, why are you even in that position? Why do you even feel pressure? If it's meant for you, you shouldn't feel pressured. It should naturally just come to you. You shouldn't feel drained. You shouldn't feel exhausted. You shouldn't feel uninspired. Kung para talaga siya sa'yo, mararamdaman mo naman yun that this is the path that you should take. This is what's meant for you. Kasi pagka puro pressure kasi ang nararamdaman mo sa isang bagay, if naglalaban yung isip mo at saka yung, di ba, minsan pag naglalaban yung puso mo at saka yung isip mo, hindi mo alam kung ano yung susundan mo. Kapag meant kasi mangyari ang isang bagay para sa'yo, if that person is for you or that job is for you or whatever it may be, whatever situation you are in right now, if para yun sa'yo, hindi yun dapat naglalaban. May consensus yun Makakaramdam ka ng some sort of consensus na may relief, na there's a feeling of relief that I must be doing something right. I must be making the right decision because I don't feel any pressure. Diba? I don't feel any pressure right now. Ika nga, diba? So, pag confident ka sa isang bagay, you shouldn't feel pressured. Minsan kasi, when we pressure ourselves too much or we let society, we let social media, we let our friends, we let our family pressure you into doing something na hindi ka pa naman komportable at the moment. Kasi gets ko yan, di ba, sa mga family gathering. Tapos alam nila, nasa ano ka na, mid-20s ka na, sasabihin niya ng mga titas or mga titos mo, 25 ka na, wala ka pang boyfriend. Di ba? May magaganyan sa'yo or magsasabi sa'yo, ano ba yan? Kaya ako walang boyfriend kasi hindi ka mag-diet ka kaya. Di ba, may mga ganyang titos. Nakaganyan ako dati, Diyos ko, or every time makikita ako ng mga ibang family member, kunyari sasabihin sa'yo, uy, tumataba ka na. Yung parang, uy, sandali lang naman, kakapanganak ko lang. Yung, alam mo yun, yung, napipressure ka tuloy magpapayat, yung mga ganyan. Or parang sasabihin sa'yo na, uy, yung tagal nyo na mag-boyfriend, kailan kayo ikakasal? Paano kung hindi pa kayo ready? Diba? So, magkakaroon talaga ng time na mapipressure ka talaga because of family members, because of friends. Like, magkakaroon ka talaga ng moments na may mga taong magsasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Ang ma-advise ko lang sa inyo, guys, is that kung meron kayong timeline or hindi pa kayo ready sa isang bagay, huwag kayong magpa-pressure sa society or sa mga ibang tao. Kasi yung mga big decisions in life na yan, buhay mo yan That's your life. You're the one that's going to go through all of that. These people are just saying these things because they think it's appropriate to say it. But at the end of the day, yes, you can take it into consideration that, maybe they are right. But at the end of the day, if you're not ready to do something or to take that big of a leap, then that's okay. 'Di ba? Parang your timeline should be respected. Kung hindi ka ready, hindi ka ready. Huwag mong pilitin ang sarili mo maging ready sa isang bagay. Lalo na kung mentally, emotionally, at physically, hindi mo pa kaya gawin ang isang bagay. Marami ka pang gustong gawin sa isang bagay. Marami ka pang mga pangarap na gusto mong tuparin. That's okay. Parang I feel that we should normalize being okay with things that may be comfortable for you but aren't comfortable for others. Like, para sa akin kasi, the minute na magpa-pressure ka sa society, diyan ka na magsisimula. Diyan ka na magsisimula to make bad decisions. Mamadaliin mo yung mga bagay-bagay kasi feeling mo, tama sila. You can always take advice with a grain of salt. Ganon. Yung parang, yes, iwan mo yung thought doon, but kung hindi ka pa ready gawin yon, okay lang yon.
But pwede din naman kasi na kailangan mo yung push na yon to do something. Pwede rin naman ganon. But for me, kapag ka napupunta na sa point na you feel attacked already, parang feeling mo na, masama ba yung ginagawa ko na inuuna ko yung career, na hindi ko muna iniisip yung mga ganitong bagay? Or masama ba na nag-i-enjoy muna kami, ayaw pa namin mag-anak? Like, walang masama sa ginagawa mo. It's not a crime. It's not a sin. Okay? If your timeline makes you happy, kung para sa akin, kung yung timeline na yon is something that you're very comfortable with, basta piliin mo maging mabuting tao at the end of every day, piliin mong maging masaya. You make that decision for yourself. Whatever is healthy for you, whatever makes you feel happy, whatever makes you grow, whatever your heart desires, kung ano yung gusto ng puso mo, yan ang susundan mo. If nagpapa-pressure ka sa ibang tao that has nothing to do with your life, hindi mo nga sila kilala na nagland lang sila sa FYP mo. You have a choice, guys. There's just two choices in life. Either you be kind or you be evil. Dalawa lang yan. At the end of the day, ang lagi ko sinasabi sa podcast ko, choose kindness. Kung nasa estado ka ng buhay mo that you feel so down, but you always look at social media and you always look at the lives of others and you feel na, gusto ko rin yan. But, imbis na ma-inspire ka to attain that life, ang gagawin mo, ano lang naman niya yan kasi mayaman yung asawa niya. Or, kaya lang naman niya nabili ang bag na yan kasi ganito siya. Kaya lang naman may bahay yan kasi pumatol yan sa ganyan. Imbis na manira ka, ma-inspire ka na lang dun sa tao. Tingnan mo, take a look at her life or his life or that person's life. Take a look at their lives and see paano nila na-attain yun. I'm sure they worked hard. I'm sure may dami rin silang pinagdaanan to get to that life. Huwag agad negative. Porkit hindi ganun yung buhay mo, huwag mo piliin maging negative. 'Di ba? Parang eto guys, alay ko sinasabi, not only to you but also to my friends. When you take a look into other people's lives, don't choose to be negative. 'Di ba? You choose to be inspired. That's what fuels you to actually push yourself to do something, be someone. 'Di ba? If we always choose negativity at the end of every day, your lives are also going to be so negative, full of negativity. Magiging sobrang miserable yung buhay mo if you always fill yourself with so much negativity. Huwag kang mabuhay ng ganon. Lahat na lang nangyayari sa buhay mo, kung lahat ang sinuspew mo sa world is negativity, yun din ang ibabalik ng universe sa'yo. Pag nagbabalik ka ng kindness sa ibang tao, kindness din ang babalik sa'yo. What goes around comes around, guys. What goes around comes around. If you choose to be evil, evil comes back to you. Yun lang yun. Ako naniniwala ako sa ganyan. If you bless others, God will bless you tenfold. Ganun lang yun. 'Di ba? Isipin nyo, kada ba every time nagbabash kayo ng tao nang hindi nyo kilala, gumaganda ba yung mga buhay nyo? 'Di ba? What made you so angry that pinili mo that day na manira ng ibang tao? 'Di ba? Ibig sabihin, take a look into yourself. Why am I this angry? Bakit itong taong hindi ko to kilala? Nilalabas ko yung galit ko sa kanya. Maybe that's the time you have to take a look at yourself. What's going on in that mind of yours? Like, what makes you that angry? 'Di ba? Parang sometimes in our lives, we also have to reflect. 'Di ba? Kung ito bang pressure na to na nararamdaman mo, ikaw lang bang nagbibigay ng pressure na yan sa sarili mo, but everybody else around you doesn't pressure you? They actually support you. But since you pressure yourself into doing something or being someone, things are just not working out for you. 'Di ba? 2025 na, guys. Itong taon na to, piliin na lang natin ma-inspire. Piliin na lang natin na piliin ang mga sarili natin. Piliin natin na mabuhay na
walang pressure, hindi ka drained, hindi ka exhausted. Piliin natin tanggalin yung mga tao sa buhay natin that only feeds toxicity, negativity, and gives you that pressure that you don't need. 'Di ba? This 2025, I encourage you to choose yourself. That's all. I hope na meron kayong na-pick up sa episode na to. At sana natulungan ko kayo if you're going through it. And if you are feeling that pressure in your life, it's going to be okay. But at the same time, if you're not going to choose to get that pressure out, kung hindi mo yan pipigain, kung hindi mo yan ipapasa Diyos, kung pipiliin mo na lang to stay in this predicament, to stay in this situation, then hindi magbabago yung nararamdaman mo. 'Di ba? Sometimes pressure that's not innate. Minsan ang pressure hindi lang yan nanggagaling sa mga ibang tao. Sometimes ikaw din ang naglalagay ng pressure sa sarili mo. Pag nararamdaman mo na that you're so overwhelmed, that you're so tired, and that you're so lonely already, and all of that things, then maybe something has to change. Listen to yourself. Listen to yourself. And pray. Magdasal kayo, guys. Kasi alam nyo, paminsan, pag sobrang pagod ka na sa buhay, ako pag pagod na ako sa buhay, pag nagdadasal ako, there's some sort of relief eh. There's some sort of relief na nararamdaman ko na parang may bigat na weigh off sa akin. Kasi I finally acknowledged it. I faced my problems head on. I finally admitted to myself that I'm the problem. Ako lang yung naglalagay ng pressure na to sa sarili ko. And after that, I feel some sort of enlightenment. I don't know. That's just me. But maybe it will also work for you. And I hope you guys like this episode, and I'll see you guys on the next one. Bye!